Mga kwentong pambata. Ang Kwintas ng Prinsesa. Prinsesa, anak ko, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Sabi ko, Florimond, kailangan mong magpakasal. Para bang sa dingding lang ako nakikipag-usap? Parang ikaw rin naman, Ama. Ayaw kong magpakasal. Sa kasamaang palad, hindi mo yan desisyon. Paumanhin, Prinsesa. Baka magandang magpakasal. Ang mga prinsipe ay gwapo at makakatulong sa pagpalawak ng kaalyado ng kaharian. Kung magpapakasal man ako, malalaman nila ang higit sa dapat nilang malaman tungkol sa akin. Iyon ang dahilan para hindi ako magpakasal. Maaari ka nang umalis. Oh, Clarice, kailangan kong sabihin sa'yo. Magpapakasal na ang prinsesa. Yan ay kamangha-mangha. Karaniwang sumasang-ayon ako, pero naniniwala ako na may tinatago akong prinsesa. Ano kaya yun, Yolande? Wala akong kahit kaunting ideya. Bilang kanyang tagapangalaga, tungkulin mo siyang pangalagaan. Dapat mo siyang bantayan ng mabuti. Iyon ang iyong tungkulin. Ang prinsesa! Saan ka nagpunta? Narinig ko nga mapapangasawa mo ay isang hari at hindi prinsipe. Kay gandang pagkakataon na maging reyna kaagad simula pa lang ng iyong pag-aasawa. Sabi mo? Maaring maging maganda yun, prinsesa. Sana'y itago mo na lang ang opinyon mo para sa sarili mo. Hindi ko alam kung bakit ko pa sinusubukan. Mahal kong anak, Haring Pero. Iniimbitahan kita na maglakad-lakad sa aming magandang hardin ng mga baging at prutas. Ano ang sinasabi niya? Naririnig niyo ba siya? Ha, wala kayong silbi. Mas mabuti kung ako na lang. Saan siya pumunta? Nakita niyo ba siya? Sinasabi niyo ba sa akin na bigla na lang siyang nawala? Mahal na prinsesa, nagpunta po ba ang hari sa kanyang silid at balak sumama sa inyo mamayang gabi para maglakad? Naiinis siya sa aking pabango kaya pinili niyang umalis bilang aking manliligaw. Ayos lang yun. Gusto niyang lumipat ako sa Espanya at hindi ako pumayag. Gusto niya ng codfish. Ako hindi. Ayaw ng kanyang ina sa mga bland. Ang kanyang amoy ay parang elderberry.
Yolanda Iha, kumusta ang mga manliligaw na pumunta? Grabe! Sa tuwing may bagong maliligaw, bigla siyang nawawala pagkatapos makasama ang prinsesa. Pinipigilan niya silang lumapit. Nasabi ko na ba na may bago siyang magandang gintong kwintas? Hindi pa. Oo! At ako ang bumibili ng lahat ng gamit ng prinsesa. Hindi ako ang bumili nito para sa kanya. Saan kaya niya nakuha, Clarice, ang kwintas na ito? At saan siya nakahanap ng mga bagong perlas? Baka may lihim na manliligaw. Palihim siyang lumalabas sa silid niya gabi-gabi. Tes, prinsesa? Tuloy mo lang. Baka napahamak na siya. Hindi mo lang alam. Ngunit Prinsipe Florestan, bawat manliligaw ni Prinsesa Florimond ay biglang nawawala pagkatapos siyang makilala. Isang chismis ito na may kaunting katotohanan. Kalokohan yan, Gervais. Magaling ka namang butler, pero masyado kang mahilig makinig sa chismis ng mga katulong. Prinsipe Florestan? Prinsipe Florestan? Oh! Patawad, Binibini. Hinahanap ko si Prinsipe Florestan. Nakita niyo po ba siya? Mas mabuti nang itigil mo ng paghahanap. Meron kang nalalaman. Magandang gabi, Ginoo. Sabihin mo. Pakiusap. Ay, may kakaiba at palihim na nangyayari sa prinsesa, Ginoo. Nawawala ang kanyang mga manliligaw. Sinasabi ko na. Ngunit Ginoo, hindi ko ito malutas para sa inyo. Alis na ako. Hintay! Tutulungan kita. Ngayong gabi, babantayin natin ang prinsesa. Kung lalabas siya, susundan natin siya. Mawawala rin tayong dalawa dahil sa kalokohan na yan. Hindi pwede. Hindi ako makapaniwalang napapayag mo akong sundan ng prinsesa. Magiging maayos to. Makikita mo. Tara! Ikaw! Ah! Ah! Ngayon, makikita mo kung saan sila napunta, chismosa. Ang tanging paraan para maging malaya ka ulit ay kung puputulin ko ang tali at aalisin ang perlas. Hulaan mo, hindi ko kailanman gagawin yon. Hindi ako makapaniwalang nagpapanggap akong prinsipe. Baka maging perlas pa ako nito. Tayo na, prinsesa. Tunay nga. Isa kang prinsipeng nagmula sa malayong bansang ni hindi ko pa naririnig ang pangalan nito. Mas gusto naming manahimik. Pero marami kaming magagandang alas. Ang kwintas na suot ko ay ang pinakamaganda at pinakamatibay na gintong kwintas na umiiral. Gusto mo bang makita ito? Prinsesa, meron din akong magandang kwintas. Masasabi kong mas maganda pa ito kaysa sa suot mo ngayon. Imposible! Ipakita mo sa akin! Hindi ako sigurado. Ipakita mo sa akin, ito kaagad! Sige, pero sa isang kondisyon. Gusto kong hawakan ang kwintas mo. Sige! Tingnan mo ito!
Sabihin mo, bakit mo ginawa ito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kasi nungalingan, umamin ka na at baka pagbigyan pa kitang mabuhay. Iniwan ako. Noong bata pa ako, umibig ako sa isang lalaking gwapo at makisig. Sinabi niyang hindi ako ang tipo niya. Tumakas siya kasama ang iba at iniwan akong wasak ang puso. Mula noon, nagpa siya ako magiging pinakamagandang prinsesa sa buong mundo at hindi na muling may iwang tulad noon. Sa gabing kabilugan ng buwan, natagpuan ko ang mangkukulam. Ipinangako niya sa akin na kagandahan, kabataang magpakailanman at mahika para habiin ang buhay na aking pinangarap. Isang buhay na hindi na muling mababasag ang aking puso. Wala akong pinagsisisihan. Tama na ang kasamaan mo, mangkukulam. Ito'y para kay Prinsipe Florestan, Yolandi at sa lahat ng iyong isinumpa. Sa pamamagitan ng papapalit sa kanila sa perlas, tapos na ang iyong paghahari. Hindi! At iyan, mahal na hari, kung paano ko nahuli ang masamang prinsesa Florimond at ikinulong siya sa perlas sa kwintas na ito. Gusto mong paniwalaan ko na masama ang anak kong prinsesa mula pa noon? Isang mangkukulam? Oo, at papatunayan ko ito sa inyo. Prinsipe Florestan! Anong nangyari? Naniniwala ako sa iyo, Gervais. Pakiusap, palayain mo ang lahat ng lalaking walang awang ikinulong ng aking anak at hayaang makabalik sila sa kanilang kaharian. At ang huling perlas, mahal na hari, hindi ko maisit na muling maging malaya ang prinsesa. Ang huling perlas ay mananatili sa kwintas nito magpakailanman. Isang patunay na desisyon ng aking anak na lumapit sa madilim na mahika. Ngunit hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Sa isang kubo, malalim sa kagubatan, matatagpuan mong matandang mangkukulam na payat at gusgusin. Siya ang nagudyok sa iyong anak noong panahon ng kanyang kahinaan upang huliin at ikulong ang kanyang manliligaw sa kanyang kwintas. Ang kabataan ng mga lalaking iyon ay naililipat sa kanya. Pinapakinis ang kanyang balat, pinapakislap ang mga mata at pinapagaan ang kanyang diwa. Ginagamit ng prinsesa ang kalaman ng mangkukulam sa madilim na mahika upang makapagbuhos ng mga sumpang magpapanatili sa kanyang kabataan at kagandahan. Dahil higit niyang pinapahalaga ng pakaramdam na iyon kaysa sa anumang bagay. Nang sabihin mo sa kanya na kailangan niyang magpakasal, ang pinakamalaking takot niya ay baka mabunyag ang kanyang lihim at mawala ang kanyang kabataan. Baka muli siyang masaktan, kaya't kumonsulta siya sa mangkukulam. At ang halimaw na iyon ang nagplano ng mahiwagang sinulid na kanyang gawing perlas ang mga tao. Ang prinsesa ay isang mangkukulam. Mahal na hari, nais ni Prinsesa Florimond na manatiling bata magpakailanman. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Matagal ko nang pinag-aaralan ng prinsesa. Nang dumating si Gervais, napagsama namin ang mga piraso ng katotohanan at nalaman ang buong kwento. Salamat, Gervais, sa iyong paglilingkod. Malaya ka nang makabalik sa iyong kaharian. Mari ka nang umalis. Meron akong ibang dapat asikasuhin. Paalam, Ginoong Gervais. Salamat sa pagsagip sa aking buhay. Walang anuman. Anong iyong gagawin ngayon? Sa totoo lang, wala akong ideya. Kung wala ang prinsesa, wala na akong layunin dito. Sumama ka sa amin. Talaga? Oo naman. Ikinagagalak naming makasama ka sa aming kaharian. Bukod pa riyan, magagamit ko rin ang tulong mo kay Prinsipe Florestan. Oo, sasama ako sa inyo.